Okay, good day guys. So ngayon gagawa tayo ng crude application gamit si Lavalas framework. So dun sa hindi pa familiar kay Lavalas, siya isang web framework written in PHP. So kung magde-develop kayo ng mga web applications, okay, websites, so pwede nyo siyang gamitin at gumagamit din to ng MVC principles or MVC pattern. So ngayon, hindi na natin masyadong habaan yung introduction. Punta na tayo dun sa repository kung nasan siya. So meron akong repo nito kay GitHub. So hanapin nyo na lang siya, search nyo na lang kay Google, Lavalas. Sometimes lumalabas naman siya, isa siya dun sa nasa top sa indexing ni Google. So hindi rin kayo mahirapan maghanap. O kaya naman hanapin nyo na lang mismo sa mismong github.com yung aking account. Then, pwede nyo i-follow na rin at the same time. And then, hanapin nyo yung repository ko. One of my repos doon ay itong si Lavalas framework. So, first thing is, kailangan muna natin siyang syempre i-clone natin. So, kung hindi kayo familiar kay cloning, madali lang naman yan. Basta mag-install kayo ng Git. Okay? So, ito naman yung nasabi ko na rin sa inyo nung nakaraan. So, type nyo lang or search nyo lang kay Google yung Git and then i-download nyo siya. Syempre. Pagka-download nyo class ay yan, meron yung pang Mac, may Windows, pang Linux. So, install nyo lang kung ano yung OS na gamit ninyo. Then, after nyo ma-install, so pwede na kayong gumamit ng mga Git commands natin. So, isa lang naman ang kailangan nyo muna for now, which is yung clone. Yung keyword or yung command na clone. So, paano ba tayo mag-clone ng repository? So, first, ay kailangan syempre din natin meron tayong web server. So, pili na lang kayo kung anong gusto nyong web server. Pero alam ko, meron na sa inyo nakapag-install ng SAMP. Okay? Dahil yung mga previous courses ninyo ay meron kayong MySQL na ginamit, which is yung PHP may admin ng mga server ang ginamit nyo para makapag easily manipulate the database ninyo. So, kung meron na kayo, may SAMP na kayo, may WAMP na kayo, or meron na kayong Laragon, so kahit alin doon pwede nyo naman gamitin. Okay? So, kung meron na kayo, in my case, ang in-install ko class ay or naka-install sa akin dati pa ay yung ating WAMP. Ayan. Kaya ang aking folder, web folder natin doon ay yung www. htdocs naman para kay SAMP. So, doon kay Laragon, alam ko, htdocs din or hindi ko na masyadong maalala dahil hindi, parang matagal, na-test ko lang din siya dati. Pero, ayan, hanapin nyo na lang kung ano yung kanyang web folder, yung project folder ninyo. So ngayon, again, my case, WAMP ang gamit ko. So dito ako, check ko lang or piliin ko lang yung folder na yan para mas mabilis. Select nyo lang yung folder ninyo kung nasaan nakareside yung mga web applications or websites na dinevelop nyo na nung mga nakaraan para hindi na rin kayo masyadong mahirapan. So ngayon, nandito na ako sa folder, right click lang ako. Then, hanapin ko lang. Minsan kasi lumalabas to, yung git bash. Kung hindi naman, pwede naman sa terminal na lang. So, in my case, meron naman ako nito. So, pwedeng halimbawa dito sa terminal, kung gusto nyo, or show more options, git bash na lang. So, dito class, ang gagawin lang natin para maklone natin. So, doon naman sa documentation, may makikita kayong two ways, o may mga ways on how to install Lavalas framework. Okay, so, ito yung isa sa pinakamadali na, using command line. Para hindi na kayo mag-download and then mag-extract. So, pwede rin naman yun. Download nyo yung zip file. So, paano yun? Meron din dito. So, hindi ko na masyadong elaborate, Download yung zip, then extract nyo lang doon sa project directory nyo. So, halimbawa dito. So, dito ko lang siya i-extract. So, dahil nga i-clone ko na lang siya, click ko lang din yung code, and then, ayun, is HTTPS. Click ko lang to para makopy to clipboard. Pag-copy na, punta ulit tayo dito kay folder. Then, nag-open na nga pala ako dyan kanina ng git bash. Ito ninyo dito, yung folder kung nasaan na current folder ako ngayon. Then, type nyo lang ay git clone. Then, i-paste nyo lang yung kinapi nyo. So, pag hinit-enter ko yan, may makikreate dyan na folder na Lavalas. At nandun na yung project file or yung application or framework files ko ng Lavalas. Pero dahil meron akong existing Lavalas dyan na folder, so ayaw ko naman siyang i-overwrite. So, ang gagawin ko na lang, or pwede naman tayong gumawa ng additional or ng bagong folder. So, ang gagawin lang natin is space lang tayo and then lagay natin yung ating new folder. So, halimbawa, ang ilagay ko na lang ay lava crude. Meron na rin kasi akong crude, kaya lava crude na lang ang ilalagay ko. So, lava crude, enter. So,
cloning into Lava CRUD, makikita nyo naman dyan. And then pag walang naging error, so pwede nyo makita na dito yung inyong repository na na-clone. Ayan. So ito na yung naglalaman, yan, Lava CRUD, ng mga files na kailangan natin or mga files na na-generate gamit yung ating git clone command. So ito na yung files ng ating Lavalas framework. So para mas madali, pwede naman natin siyang i-add na lang dito sa ating Visual Studio Code. So alam sure, familiar na naman kayo dito. So gawin nyo lang add folder to workspace and then i-add lang natin yung ating bagong kawang folder, si Lava CRUD. Ayan. Yes, trust nyo lang. And then, nandiyan na yun sa baba. Okay, so yan yung unang gagawin So install or sabihin na lang natin, i-clone nyo lang yung repo papunta dun sa inyong mga local machines or dun sa inyong laptop or computers. So next thing ay may babaguhin lang kayong mga configurations, yung mga default configurations dito sa framework. So pero bago natin gawin yon, try muna natin kung wala nga talaga naging error. So during the cloning, right click lang natin yung ating folder, yung kung saan nandun yung ating or yung pinreate natin kanina o pinload natin kanina. Right click, open integrated terminal. Makita nyo yun doon sa baba sa terminal dito. Ayun, Lava CRUD. Then para mara natin yan, type lang natin dito php-S localhost. Then yung port na gusto nyo. Halimbawa, port 8080 na lang. So php-S, capital S, ibig sabihin parang serve, space, localhost, then yung port. So kung anong available port, pwede nyo namang gamitin. So in my case, 8080 na lang. So localhost, port 8080. Enter natin dyan. Usually nagkakaroon dito ng error, hindi lumalabas yung development server. Okay, so mas advice ko sa inyo, bago nyo to gawin, bago kayo mag-clone, mag-install na rin kayo ng Composer. Si Composer kasi nagtatanong kung anong PHP version ang gagamitin nyo para malagay dun sa environment variable path, parang ganon. So, Composer, alin ba yung Composer? Type mo lang Composer, then ito yung parang may nagko-compose nga. Download nyo lang yan, then install. Magtatanong class yan kung anong version ng PHP ang gagamitin nyo para mag-install yung mga libraries. So, ito kasi yung Composer natin ay dependency manager for PHP. So, marami tayong repository, mga libraries na pwede natin gamitin na ready-made na. For example, ano ba yung meron dito? Kung halimbawa, meron kayo sa project na kailangan nyo mag-generate ng PDF file gamit yung mga data from your MySQL database. Okay, so pwede nyo yung, sa halip na magmano-mano kayong gumawa nun, pwede kayo mag-download na lang or sabihin na natin na gamitin nyo si Composer yung kanyang mga commands para install as dependency dun sa inyong ginagawang project. So pwede kayo kasing gumamit nito or pwede kayo mag-integrate ng mga libraries na yun dito kay Lavalas. Okay, meron lang kayong configuration na kailangang i-turn on, okay, para magawa yon. So pwede yun dito. So marami kayong pwedeng gamitin para na mga libraries para mas mapabilis ang trabaho nyo. Pero hindi ko na elaborate para mas mapabilis tayo dun sa ang target kasi natin ngayon makagawa lang ng CRUD applications. So again, i-install nyo yun kung magkakaroon kayo na problema dito. Okay? Kung hindi naman, kung masipag-sipag kayo, pwede nyo rin gawin ito mano-mano. Punta lang kayo type nyo lang dito sa start button, environment or edit system environment. Then makita nyo tong Windows na to, hanapin yung environment variables. Sa baba yung system variables, pwede kayo mag-add dyan ng bago. Okay, mag-add lang kayo ng new, lagyan nyo lang yung variable name, halimbawa PHP. Then dito naman class, pwede sa value, hanapin nyo class yung folder kung nasaan nagre-reside yung PHP version na gagamitin ninyo. So kung mapapansin nyo class dito, meron na ako na nakalagay. Yan, PHP variable. At ang aking version, ang value niya is yung PHP version 7.4.22. Hindi lang siguro masyadong kita. Awan ko lang dahil medyo maliit dito sa aking screen nakikita ko. So, ayan. Pwede kayo mamili ng kung anong version. Alam mo kasi sa SAMP, isang folder lang yon, okay, ng PHP. So, parang by default, hindi ko alam kung paano kasi nag-change or nag-add ng additional PHP version sa SAMP Pero kasi dati pa kasi WAMP na yung gamit ko, so hindi ako masyadong familiar. Pero check nyo na rin. Pero ang napapansin ko doon sa mga naka-SAMP, yung PHP variable dito is parang hindi nakalagay lang PHP dot something. Kung masyadong maano. Pero kung kayo naman naka-WAMP, yan class na PHP version ay nasa bin folder.
So halimbawa ito, kung browse directory, hanapin nyo lang kung saan naka-reside yung inyong WAMP. So halimbawa ang akin, nasa silang si WAMP, and then sa bin. At ayun, sa bin, makikita mo dyan yung mga folder Apache, MariaDB, so nandun yung PHP, and dyan yung mga versions sa PHP ko. So pwede akong pumili dyan, and then okay nyo lang. Okay, then restart nyo yung PC para mag-take effect. Okay, pero again, dahil kailangan din naman natin ng Composer, why not install nyo na agad yung, o install nyo na rin agad yung Composer. So, ayan, wala tayong naging error. So, pwedeng ang gawin nyo, ito yung link natin, papunta dun sa ating, alagay naman dyan, kung paano natin i-access yung ating yung Lavalas framework, yung Lava framework natin. So right click daw, then click lang. Open na ba ako dito? Right click. Control, then click pala, sorry. Control click and lalabas na yun dito. Ayun. So pag nakita nyo na class yan, yung landing page natin, So nandiyan yung some information about the framework. Kung ano yung mga minimum version na pwede nyo gamitin na PHP. By the way, mas magandang gamitin nyo na yung mga latest version ng PHP. Yung 7.4, alam ko, end na rin ang support dyan. Yung hanggang 8, siguro mga 8.2 ang gamitin niyo pataas. Pero wala lang problema kung gagamit pa kayo ng 7.4. So tested pa rin naman yan. I'm not sure lang talaga kung may nabago na naman. Kasi from time to time, you have to check din kung ano mga nababago doon sa mga versions. And then, kailangan, kung may makikita kayo class ng mga bugs, probably meron talaga kayo makikita dito dahil ito naman hindi community dito supported So, kaya possibly marami or meron kayong mga makikitang bugs dito. And then, mas maganda, paki-report na lang agad. Pero again, ang kalimitang nare-report kasi sa akin bug ay yung gumagamit ng mga lower versions pa ng PHP. Hindi na talaga siya pwede dito. Marami na kasing nabago talaga sa mga bagong versions. Ayun. So again, makikita nyo dito yung version niya. Then, yung rendered, yung na-render na MB pag nag-load yung page. Yung seconds, kung ilang seconds bago na load. Okay? So, yung una niya, lagi naman ganun. Unang load, medyo mabagal-bagal. Then, yung mga susunod dyan ng load, mapapansin nyo, milliseconds na lang ang loading. So, lightweight lang naman to. Ilang MB lang to. So, hindi kayo problema sa space. Kahit ang inyong mga, kung i-online nyo to, so wala namang magiging problema dahil maliit lang yung space, matipid lang. Kasi yung mga images, videos naman, pwede nyo ilagay sa ibang storage yun. So yung balik ulit tayo dito, medyo mapapahaba na naman nating intro. So kung nakita nyo na yan, okay na. So ibig sabihin, ready to use na yan. Wala naman tayo naging error. So balik tayo dito sa kanyang mga files. So dito class, makikita nyo yung mga folders, directories. We have the app directory, console, public, runtime, at saka scheme directory. Then the rest, yan, makikita nyo dito yung HT access, mahalaga din yan, palitan. So, para dun sa ating URL rewriting na tinatawag. So, kailangan kasi natin enable yan para makapag-rewrite tayo ng URL. Then, dito class, sa mga application, mga directories, dito lang tayo naglalagay ng files, class, dito sa app, at saka dito sa public. Okay? So, sa app naman, lahat ng mga folders sa loob niyan, subdirectories, may kinalaman sa ating application. So, dito tayo class naglalagay ng controller, model, at saka yung view sa MVC. Okay, model, view, and controller. So, dito rin tayo nag-change ng mga configurations. Meron din tayong folder para sa mga function, helper functions. Okay, yung mga frequently used functions. Halimbawa, may mga function kayo pang kuha ng full name. Halimbawa, may function kayo para kumuha ng address. Mga ganong function, yung lagi nyo ginagamit for example. So, pwede nyo ilagay dyan. Mag-create kayo ng function para ilagay dyan. So, hindi ko masyado din ngayon di-discuss. So, gagawa na lang additional or another video, para dyan. Sa language, yon kung kayo naman class may mga dialect, halimbawa, may Cebuano, Ilocano na language kayo. Kung gusto nyo yung mga text na papalitan, depende kung ano nakaselect na language, o pwede rin nyo ilagay dito yan. So, libraries, kung kayo may mga external libraries, pwede kayong gumawa ng sarili nyo libraries, ilagay nyo yan sa loob ng folder. Later, di-discuss ko rin sa inyo kung paano tawagin yung mga libraries na yan dito. Then, models and views. So, model, yung data presentation, mga queries, kalimitan na nandyan. Queries sa database, pagkuha ng halimbawa, ng mga information about the, something. Then, views naman, lahat ng nadi-display, lahat ng nakikita nyo naka-display or yung ating mga HTML web pages, so nandyan yan sa views page natin. Okay? So, yan yung laman ng app. Again,
Doon naman tayo sa iba, hindi natin isa-isahin muna, mamaya na lang ano. So pero again, hindi natin malalahat din may discuss lahat yung mga directors na yun. Sabi ko nga gagawin ko na ng separate video. Console naman, wala pa masyadong laman to. Ang nilagay ko pa lang dito class ay yung nakakapag create ng model at saka ng controller nang hindi na kayo nagmamano-mano. So hindi ko na ulit na dagdagan yan. Okay, so ito nga pala class, yun nga, wala pang iba unlike doon sa kayo naman, I'm sure ngayon ay familiar o meron na kayong ibang framework na ginagamit. Okay, so siguro may some of you ay nakapagbasa na ng about sa ibang framework. So kung kayo nakapagbasa na, hindi na rin ito bago sa inyo kasi ito naman ay halos same lang lalo na sa pagdating sa routing. Okay, so then public folder, lahat class ng mga assets. Sinabing assets, images, JavaScript, mga JS, CSS. Okay, so dito nyo ilalagay mga templates para sa emails halimbawa. So pwede nyo ilagay. Basta lahat ng gusto nyo accessible publicly. Yung pwedeng i-access ng mga viewers ninyo na publicly, pwede nyo ditong ilagay. So madaling salita yung mga assets. Runtime, pwede nyo namang ilagay dito class yung mga naka-create na file during runtime. Halimbawa, nag-run kayo ng application. Gusto nyo may mga logs. Naka-create yung logs during runtime. So pwede nyo ilagay dito. Bawa session, pwede rin kayo maglagay dyan. Then, scheme naman, ito class yung ating system folder na or system directory. So, wala na kayong masyadong gagalawin dito. Okay? So, again, yan ay nandito na class. Hindi ko na muna elaborate yung mga subfolders or subdirectories nito. Gagawa na lang din ako separate videos para sa mga folders na yan. So, hindi pa naman natin yan kailangan for this video. So, ayun, again, ang focus natin dito class ay yung ating app folder. So, siguro sa gagawin na lang natin ngayon ay Bootstrap framework. I'm sure naman, tandaan nyo pa yan dahil diniscuss natin yun nakaraan. So, mag-bootstrap na lang tayo para medyo may design na yung ating panglagay sa view file, yung GUI natin. So, now, proceed tayo class dun sa mga configurations naman. Okay? So, ano ba yung mga kailangan natin baguhin dun sa mga configurations natin? Okay, punta muna tayo class kay app again. Then subdirectory niya is yung config. So dito class, may makikita kayong apat. Yung index.html, wala lang naman yan. Yan kasi pag dinadirect access mo yung folder na yan. So yan lang yung aking ginawa para ma-display. Okay, so meron lang tayo talaga dito yung autoload, config.php, database.php, at saka routes. Pwede rin kayo magdagdag dito class ng mga configuration file. Pero again, hindi muna natin yun i-discuss. Kung halimbawa, meron kayong mga configurations per halimbawa ay actors. Sabihin natin actors, so per controllers or per file. Okay, so halimbawa marami kayong mga modules dito na may kanya-kanya configuration, so pwede kayong mag-create dito. So ngayon wala naman tayong gagawin pang ganun. So punta lang muna tayo class sa config.php. Dito class kay config. Ayan. Laki-lakihin natin. Kasi medyo maliit sa inyo yan. Okay, so dito class, ayan, dito pwede kayo rin kayo maglagay ng sarili nyo configuration kung hindi naman ganun kadami. Pero kung marami talaga configurations or yung user or yung own configs ninyo, pwede kayo mag-create na lang ng separate files. Pero pwede rin naman dito. Wala namang problema kung konti lang. So version, so pansin nyo class yung environment natin, config environment, naka-development yan. Class lagi nyo tatandaan na kapag inyong in-upload na yan or yan ay nasa production, napapalitan nyo to ng production. Na pinakaiba, pag naka-development yan class, lahat ng errors lalabas, magpapakita. Okay? So, masama kasi makita ng mga ng mga viewers ninyo yung mga errors ng inyong website. Hangga't maaari, isusuppress nyo, tatago nyo yung mga errors na yon. Okay, so lagay nyo na dito ay production. Okay, huwag nyo kakalimutan yan yung isa sa laging ipinapaalala pero lagi din nalilimutan. Kapag dineploy na, hindi nyo binabago yung configuration. Okay? So, next, palitan nyo ha. Pag inulit ko, gawin yung production pag naka-production na. Yung base URL, mahalagang palitan nyo na to. Kung ang base URL, yung pinaka-website domain name nyo na. Kung kayo naka-host, domain name. Kung hindi pa naman kayo naka-host, naka-local pa lang kayo, ang ilalagay nyo lang dito class, yung inilagay nyo dito, yung nilagay nyo nung inirun yung server. Saan na yung ating yan dito.
Kung ano yung nilagay nyo dito, yung php-s localhost port 8080. So, ilalagay nyo ang class dito, HTTP. Ito yung nakalagay dito. Yan. Yun. So, nakalagay dyan, http://localhost port 8080. Huwag nyo class kakalimutan yung forward slash. Nakalagay naman dyan class, with trailing slash. Yun, huwag nyo kakalimutan ilagay. Pag hindi nyo nilagay, magkakaano kayo dyan, problema. Okay? So, hindi ko na nilagyan ng halimbawa na condition na kapag hindi nilagyan ay cause ang lalagyan. Pwede naman. Kasi pag dami kasi na condition, so pag dami na dinadaanan syempre, nakakabawas din yun sa bilis. So, hanggat maaari kasi ginagawa natin mabilis lang yung runtime or mabilis lang yung execution time ng ating framework. So, lagyan nyo na agad. Nakalagay naman pati dyan. Kung halimbawa naman, kayo naka-host na, usually kasi ngayon, puro HTTPS na yun, libre na naman ang SSL. So, halimbawa, ang website nyo ay example na lang, example.com. So, yun, example.com, then forward slash. Okay, kung kayo naman ay naka-production or naka-host na. So, ngayon, di pa naman tayo naka-host. Yan muna. Kung ano yung link na ina-access natin dito, yung localhost 4080, yun din lang muna ang ilagay natin dito. Yan. Then, tumamaya class, papalitan natin. Pero i-explain ko muna sa inyo kung bakit natin tatanggalin. So, dito class, yung lag, ito naman class isa logging ng error. Pero pag naka-development kayo, nakikita nyo ng mga error. Pero kung halimbawa naman, gusto nyong nagsisave dun sa runtime folder natin yung mga logs ng error ninyo. Usually, ginagamit ko ito pag na. Gusto kong mag-debug habang naka-run o naka-live. Yun, naka-live. Pero hindi magandang practice yun, So, lagi pagka kayo ay magde-debug, ay mas magandang naka-offline. Pero minsan may mga pagkakataon kahit naka-live yan, kailangan mong mag-debug. Lalo na kapag biglang may na-encounter na error. So, ayan, pwede nyo repartan yung directory kung saan masasave yung logs. So, gaya ng sabi ko, nandito lang yan sa runtime. Dito, runtime, then mag-create yan ng automatic na folder na logs. So, ibang meron dito. Yan, yung sinasabi ko naman kanina, pwede tayong mag-integrate ng mga libraries gamit si Composer, yung kanina pina-install ko sa inyo. So, tuturo nyo lang yan. Hindi ko na masyadong elaborate. Then, ano pa bang mga kailangan? So, ngayon, wala pa naman ako kailangan baguhin dito. Okay, so, okay pa naman yan. So, later na lang yung iba. So, yung for security, meron na rin dyan. So, ito yung mga muna papalitan natin. Yung base URL natin. Okay? Then, balik tayo dun sa ating... So, lahat kasi class, ng request natin ay kay index.php dumadaan. Okay, tandaan nyo yan. Kaya ito class, pag nilagyan ko dito ng index.php, automatic same lang ang lalabas dyan. Okay? So, halimbawa naman, saan ba ito makikita? Yung ating landing page na yan. Lahat ng mga pages na pinupuntahan natin, okay, ayan yung minamanage yung tinatawag natin ng mga routes. Or nung routing class natin, router class natin. So, saan ba tayo pwedeng mag-manage yan? Or saan ba natin yan dinadagdagan? Okay? Or nagkikreate ng mga routes. So, dun din class sa may config natin na directory. Punta kayo dun sa config, then routes. Dito class, may makikita kayo. Default route natin, ayun. Yung isang forward slash, ang ibig sabihin yan class, ay yung index page natin. So, ibig sabihin, pag in-access natin to, may index page o wala, di ba sabi ko sa inyo, kahit hindi natin i-specify yan, okay? Ibig sabihin, pag in-access ko yung mismong ating base URL, ang na-access daw natin ay alin? Yung welcome index na yan. So, alin ba yung welcome index na yan? Again, pag in-access ko daw yung localhost port 8080, ito daw yung ina-access ko. Yan ang ibig sabihin yan. So, para makapag-route, router, then yung parang bala ng pana natin, i-copy daw, get. Get ang gamit lang natin kasi ang request lang natin ay sa URL. Pag sa URL lang tayo, okay, nagkikreate ng request o yung link natin galing sa URL, usually naman talaga. So, yung ating method doon ng routing ay get. Okay, so, pwede pa natin yung palitan ng post. Kung tayo naman nagsasubmit ng mga forms, usually. Okay, depende yon. Pwede rin magkasama, get and post. Pwede rin yon. So, later, papakita ko sa inyo yon. Pwede rin yung delete. Okay. So, marami. May mga depende dun sa mga HTTP verbs na tinatawag natin. Sa type of request. So, usually, magagamit natin dito ay get at saka post lang. Siguro hanggang sa matapos tayo.
Okay, so ayun, balik tayo dito, class. Pag in-access ko daw yung mismong base URL, ang ibig sabihin na yung / yun yung landing page. Ang akin daw ina-access ay yung welcome at index. So alin yan? Class, ito na class yung tinatawag natin na controller. Ito na yung method. This is the controller, this is the controller method. Okay ha? So yung controller natin class is a class. So ibig sabihin, this is the class name, this is the method name. So saan ba yun makikita? Dito yan class sa loob ng controllers natin. App, then controllers. Ayan. May makikita kayo dyan isang default na, nandyan na yan, hindi na mawawala. Yan na yung landing page natin eh. Welcome. Ayan. Ibig sabihin class, yung class welcome extends controller. Ito class yung tinawag natin dito kay routes. Kapag in-access daw natin si homepage or si landing page po, ang i-access daw natin is si welcome, which is this. At alin daw yung index. Ayun yun. Ito naman yun. Okay? Welcome, index. So yun yung in-access natin kay routes. In-access natin yung class na welcome, na class welcome index method. Okay, so kung in-access daw natin yung welcome index, again, this is the controller, this is the method. Okay, ano daw naman gagawin pag in-access ko yan? Nasa loob kasi ng index ay ito. Yung this call, tandaan nyo class ito ha, yung this call, yan class ay isang property, sabihin natin property na pwedeng tumawag ng maraming methods pa. Okay, yung this call parang tinatawag or kailangan mong tawagin para i-load yung alin. So mapapansin nyo dito class, meron tayong this call view. Sabihin na tinawag natin dito is yung view file. Ibig sabihin, ulitin ko, pag in-access daw natin tong route na to, yung landing page, ang tatawagin ko daw is welcome index. So alin yon? Ito yun, welcome, at saka itong method na to. So anong gagawin ng method pag tinawag? So ganun lang naman yan na. Pag in-execute daw natin itong method na to, anong gagawin? I-call daw niya yung welcome page. This call view, yung view file. So yan, this call na yan class, pwedeng tumawag yan ng marami. So papakita ko na rin pero hindi ko na elaborate. Pwede class yan na this call view. Yan. May mga parameters yan. Pwede rin class yan na tumawag ng this call model. Then, pwede rin yan class tumawag ng this call library. Parameters pa rin sa loob. And this call, ito yung helper function. Nalimutan ko pa yan. And then yung isa class, this call database. Ayan. So yun, ito yung mga pwedeng gamitin or pwedeng yung tawagin. Okay, gamit si this call, si view, model, library, helper, at saka yung mismong database call natin. So ito yung ginagamit natin class para makakonect tayo kay database at makapag-query itong nasa babang ito. Okay? So, yan naman class ay nandito rin sa ating dito, nasa ating documentation. Hindi ko pa lang tapos class talaga yung helper functions. Hindi ko na talaga na ituloy at napaka dami pa niyan. So, pero again, pwede nyo naman gamitin kung gusto nyo gamitin. Di nga lang magbabasa kayo ng hindi nyo na mababasa sa docs. Babasahin nyo na mismong dito sa mismong framework files natin. Okay, so ayan. So, ngayon anihin muna natin itong isa. I-check natin. This call view, alin daw yung tinawag na view na yan. So class, itong na parameter ng view natin, ayan yung view, nando sa loob ng view folder naman. Okay, this call view, alin ba yung view na yan? Nandun niya sa view folder. Same lang, app, views, ayan, welcome page, ayun no? Welcome page, dito class, ay meron din kay view file na welcome page. Mapapansin nyo class, hindi ko na, dito sa controller natin, nung tinawag natin siya, nung in-access natin si index, welcome index, wala nang .php. Pag PHP file, ang inyong view file, hindi nyo kailangang i-append si .php. Kung saan nyo na yung lalagyan. So again, pag may PHP, kapag siya ay PHP file, hindi nyo na kailangan lagyan ng .php. So, again, ang nangyari class,
Nung tinawag daw natin, nung in-access daw natin si route na to, welcome index, ito na yon. Si index, nung nira natin yan, welcome index na yan, ito daw yung tinawag natin, this call view welcome. So ano ba yung laman ng welcome page natin? Yung welcome page na yan, class, ito yung laman. Ibig sabihin, class, yan na yung naka-display. Yan na yung HTML file nito. Yan. So kung anong laman nitong nasa welcome page na yan, yan na yung class na nyo dito. Lavalas framework, a lightweight PHP framework, yan din yung mababasa nyo dito. A lightweight PHP framework uses MVC, that uses MVC approach. Yan. So yan na yung class. So ganun lang class magtawag ng view file, ganun lang mag-create ng route, tawagin yung ating controller. Sa bawat route, pwede tayo class tumawag ng controller at saka ng method. Okay? So sampulan pa natin ng isa. So, ngayon, dito na lang ulit tayo gumawa. Gumawa na tayo ng bagong method. Ibig sabihin, sa bawat isang method, pwede tayo magkaroon ng isang separate page, another page. Halimbawa dito, gawa lang tayo ng public function. Function lang yan, class oh. Then, halimbawa naman ay about us. So, ang gawin lang natin, class, mag-echo lang tayo para mabilis. Echo about us page. Okay, save lang natin. So, meron na tayong bagong method sa loob ng welcome controller natin. Okay? So, ngayon, gagawa naman natin siya ng route. So, syempre, hindi natin ito ma-access kung wala tayong route. So, ngayon, gawa natin siya ng route. So, dito class sa baba, pwede kayo mag-create ng another route. So, type lang natin ay router. So, get lang din. Then, ano daw yung ating gustong maging or maging link. Anong gusto nyong maging link? Halimbawa, in-access ko yung gusto kong i-access yung about us. Anong gusto kong maging link dito? So, parang ganun ang ibig sabihin ng ating first parameter. So, halimbawa, ang gusto kong maging link yan ay about us. Yan. Okay? So, pag in-access ko daw yung link na yan, about us. So, dito, pag ako yung nag-access dito ng about us, ayan, halimbawa. Okay? Alin daw yung i-access ko na controller. So again, ang gagawin ko lang, balik ako sa welcome. Kasi doon lang ako gumawa ulit ng bago. Dalawang colon. Then, yun, about us. Ayan. Okay, so dito, tawagin ko lang. Anong method daw ang tatawagin natin? Si about us para ito yung lumabas. Okay? Si about us. About us. Save. Kung gusto nyo class dito ay hindi yung ganyang case, pwede naman class. Wala nang problema. Bawa about dash us para medyo optimization, SEO. Ayan, nalilito na rin ako. Para clean yung URL na mapoproduce natin. So, pag in-access daw natin to, ang ma-access natin is welcome about us. So, alin yun? Welcome, then about us. Ang gagawin naman daw ni about us na method pag in-access natin, gaya ng nandito, ay output lang tayo ng about us page. So, ito yung ina-expect lang natin na magiging output niya. So, try natin dito, about dash us. Ayun. So, kita nyo class, kung ano yung nakalagay dito, so yun lang yung na-output. So, again, nag-create lang ako ng another page, about us. So, method, bawat page, pwedeng method yan sa loob ng controller. Nag-create lang ako ng route. So, pag in-access ko daw yung about dash us, ito naman yung ma-access ko. Okay? So, yun na yung class sample natin ng routing. So, marami pa yan. Pwede tayo maging routes. Pwede pa natin i-manipulate yan. Or pwede pa tayo magdagdag dito ng mga parameters. So, mamaya makikita nyo yung mga sample ng mga placeholders dito para mapasahan natin ng mga tinatawag natin na parameters. So, ngayon, ay ang isusunod natin class. So, ay yung paggamit naman. So, singitan rin natin to. So, pwede rin kasi class tayo mag-route ng walang tinatawag na controller method. Kung halimbawa may mga task kayo na simple lang naman, magko-compute lang naman, hindi nyo kailangan na mag-display ng mga pages. Okay? So, gusto nyo pagkatapos mag-compute, mag-redirect lang. Okay? Pwede kayong gumamit class no tinatawag nating closure. Or yung anonymous function. So, paano gagawin yon? So, ganun din lang halos router, get, pero, bawa dito.
Sa halip na maggawa tayo ng isang route, ang lagay na lang natin ay contact. Pag in-access daw natin yan sa URL, okay, anong gusto natin mangyari? So without using controller and methods, okay, pwede tayo class gumamit ng closure. So paano yon? Anonymous function, okay, wala tayong ano dyan, laman, then ayan, curly braces, parang function din na, normal function, ano, parang ganun lang. Pero again, tawag sa kanya class ay closure. Okay? So, then, dito class ay use, tawagin natin yung okay, so, closure, use router para magamit natin yung class router natin dito. Then dito class ay pwede tayo class maglagay. Halimbawa mag-echo na lang din tayo, contact us. Kaya naman kung hindi niyo naman ito gagamitin class, okay lang din na wala muna. Anonymous function na lang muna para lang makita nyo. So hindi niyo naman kailangan yung instance ng router. So, contact us, ang lalabas daw pag in-access natin tong contact us na link. Okay? So, mag-e-echo lang daw siya ng contact us. So, try natin ditong palitan. Contact. So, napalitan. Okay, nag-route siya papunta doon or nag-output tayo ng contact us which is, ayun, hindi tayo class gumamit nung tinatawag natin na hindi tayo gumamit ng controller and method para makapagpa-display. So yun, pag may mga simple lang kayo ng mga tasks, pwede niyo namang gawin yun dito. Gamit lang yung ating closure na tinatawag. Okay, so yung next part nito ay papaputol-putulin natin kasi medyo mahaba para kung yung iba alam kung saan titigil kung saan magsisimula, kung natapos na nila ito, para sa susunod ay alam na agad kung saan sila mag-i-start. So yung next part ay i-upload ko na lang or baka pagdugtong-dugtungin ko na lang dito. Pero for now, stop ko muna dito, then record na lang ako ng panibagong video. So ayan, wait lang yung sunod na video and gagawin ko na rin naman yon ngayon. Okay, so thank you and sana ay nakatulong sa inyo yung video na to. Peace out.